Ako ng insight. Kasi pag business, lalong-lalo na kapag kapartner mo ay kamag-anak o kadugo o anuman, ang hirap patakbuhin ng negosyo. Unang-una kasi nagkakaroon ng conflict. Pero hindi naman sa palaging pagkakataon ganun. May mga pagkakataon naman na magandang business partner yung yung parehas na magkapatid o magpinsan o magkamag-anak. Pero majority hindi talaga maganda. Kaya talaga dapat alam mo kung sino yung dapat mo maging partner. Kasi mahihiya ka, di ba? Mahihiya kang sabihin eh. Bakit hindi ka nagre-report? Bakit overexpense ka? O bakit ang dami yung biniling stocks? Mababa naman ang demand. So, hindi mo papapagalitan. So, yun yung pangit talaga sa pagnenegosyo. At saka lalo na kung hindi ka hands-on. So, maraming gustong magtayo ng negosyo, pero hindi naman sila hands-on kasi nga may trabaho sila. Akala nila, kapag ipinagkatiwala nila yung sobrang komportable, hindi sila nag-check, hindi nag-audit, yung pala yung nangyayari. Hindi nagagamit sa tama yung pera. So, sayang. Baka siguro kung nagtuloy-tuloy ka, baka isa ka sa mga may magandang negosyo dyan sa lugar nyo, di ba? Kahit na ganun yung nangyari, maybe it's a lesson na. So, talagang ang pagnenegosyo, kailangan hands-on ka. And then, dapat passion mo. So, wag mo ipagkakatiwala sa iba. Kung may pagkakataon ka rin lang, bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon. So, this time, dapat, siguro, 100%. Kung sosobra ka sa 105%, gawin mo para hindi masayang yung fund mo. Sayang kasi yung unang-una yung pera, sayang yung oras mo, tsaka yung expectation mo sa negosyo na sasabihin mo, yayaman na ako, aasenso ko, gaganda ang buhay ng pamilya ko, ng anak ko, ng asawa ko. Pero, all of a sudden, kabaliktaran talaga lahat yung nangyayari. So, yun yung pinakamasakit na part na being a business owner. Akala nila kapag nagnegosyo tayo, akala nila yun na yung katapusan ng paghihirap nila. Hindi nila alam na kapag nagnegosyo ka, ikaw lahat ang tatrabaho. Ikaw ang operation, ikaw ang sales, ikaw ang marketing, ikaw ang finance. So, sa'yo lahat. Akala nila, ikaw yung boss, yung pala sa totoo nun, ikaw lahat ang gagawa nun. Yung empleyado mo, tulog na. Ikaw, nag-iisip ka pa kung paano bebenta ng malaki, paano paratakbuhin yung negosyo, kailangan ba ng funds, saan kukuha ng pondo, sino ang supplier, paano kukuha ng customers. So, ganun. So, yun yung pinaka-biggest risk kapag may negosyo ka. Walang yumayaman sa trabaho talaga sa korporasyon. Talagang nasa negosyo talaga. Kapag na-bullseye mo yung negosyo na gusto mo, talagang may stretch mo yung income. Pero talagang yung pagdadaan mo naman talaga, talagang napakahirap. Sobrang hirap ng pagiging isang business owner. Pero lahat ng mga nag-dive dyan, tsaka hindi tumigil, hindi sumuko, nagtagumpay. Yun yung diba?